Hello guys! Welcome sa aking YouTube channel at sa bidyong ito ay ating tatalakayin ang mitolohiyang mula sa Nigeria na pinamagatang Maaaring Lumipad ang Tao ni Virginia Hamilton at isinalin sa Pilipino ni Roderick P. Ornelas. Ngunit bago tayo magsimula, please like and subscribe para manatiling updated kayo sa bago pa parating na educational videos. Sinasabing iniingatan ng mga taong nakalilipad ang kanilang kapangyarihan kahit na inaalis nila ang kanilang pakpak. Inililihim nila ang kanilang kapangyarihan sa lupain ng mga alipin. Sila ay nagbalat kayong mga tao mula sa Afrika na may maiitim na balat. Hindi na nila maaaring ipaalam sa kanila kung sino ang nakalilipad at ang hindi. May matandang lalaki na nangangalang Toby, mataas ang kanyang tindig. Samantalang ang batang babae na dating may pakpak ay si Sarah. Makikitang may batang nakatali sa kanyang likod. Nanginginig siya kung mabigat ang mga gawain sa ganitong pangyayari, sisigawan siya ng tagapagbantay ng lupain. Nagtatrabaho siya sa palayan mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Tinatawag nilang Panginoon ang may-ari nito. Inahalintulad raw siya sa kumpol ng putik, uling na kumikinang sa matigas na batong nakasalansan na hindi matanggal. Ang nagbabantay sa kanila ay nakasakay sa likod ng kabayo at itinuturo ang mga liping mabagal magtrabaho. Hinahampas ng latigo ang mga mabagal sa gawain upang maging mabilis ang kanilang paggawa. Si Sarah ay naguhukay at nag-aayos ng pilapil sa palayan habang ang bata ay tulog sa kanyang likod. Nang magutom ang bata ay nagsimula itong umiyak ng malakas. Hindi niya ito mapatigil. Ibinaba niya ito at hinayaang umiyak ng umiyak maski ayaw niya itong gawin dahil anak niya ang bata. "Patahimikin mo iyan," sabi ng tagapagbantay sabay turo sa bata. Hinawakan niya sa balikat si Sarah hanggang sa mapaluhod ito. Hinampas niya ang bata ng latigo. Samantala, si Sarah ay bumagsak naman sa lupa. Ang matandang naroroon na si Toby ang tumulong kina Sarah. "Aalis ako ng mabilis," sabi niya pagdaka. Hindi makatayo ng tuwid si Sarah. Napakahina niya. Nasusunog na ng araw ang kanyang mukha. Ang bata ay umiiyak ng umiiyak. "Kaawaan mo kami, kaawaan mo kami." Malungkot si Sarah dahil sa nangyari. Nanghihimutok siya at napaupo na lamang sa pilapil. "Tumayo ka, ikaw, maitim na baka," hiyaw ng tagapagbantay. Itinuro si Sarah at muli na namang hinampas ng latigo sa hita at ang sako niyang damit ay naging basahan. Ang dugo sa kanyang sugat ay humalo sa putik. Di siya makatayo. Nandoon si Toby, ngunit kahit isa ay walang makatulong sa kanya. "Ngayon na, bago pa mahuli ang lahat." "Sige anak, ngayon na ang panahon," sagot ni Toby. "Humayo ka, kung alam mo kung paano ka makaalis." "Kum, yali, kum, buba, tambi." At ang mga salita na may kapangyarihan ang kanilang mabilis na nasambit ng pabulong at pabuntong hininga. Tumaas ang isang paa ni Sarah sa hangin. Noong una ay di maayos ang kanyang paglipad na hawak-hawak ng mahigpit ang kanyang anak. Naramdaman niya ang mahika, ang misteryo ng salita ng Afrika. Sinabi niya na malaya na siya tulad ng isang ibon na animoy balahibong umiilan lang sa hangin. Ang bantay ay nagronda habang humihiyaw, sumisigaw. Samantalang si Sarah at ang kanyang anak ay lumilipad sa bakuran, sa mga kahoy, sa mga nagtataasang puno na hindi siya nakikita maging ng tagapagbantay. Lumilipad siyang tulad ng isang agila hanggang sa unti-unti na silang makita ng mga taong nasa ibaba. Walang sino man ang makapagsalita tungkol dito.
Hindi makapaniwala, subalit nakita nila ito. Nang sumunod na mga araw ay may nakitang patay na nakahandusay sa may init na palayan, isang batang lalaki na alipin. Nakita siya ng tagapagbantay at nilatigo siya. Bumagsak ang bata. Pinuntahan siya ni Toby at sinabi nito ang salita ng lumang Aprika na minsan lang niyang narinig, kaya hindi niya agad naintindihan. Nakalimutan ng bata ang narinig niya. Nagtungo si Toby at muling naibulong sa bata. Nakuha niya ang tamang salita. Nagpagulong-gulong siya sa hangin. Pansamantala siya nakalipad at siya ay idinuyan sa mainit na simoy ng hangin at muli siyang nakalipad. Iba-iba pa ang bumagsak dahil sa init. Naroon lagi si Toby. Umiiyak siya sa nakikita niyang bumabagsak at nandiyan siya upang iabot ng kanyang kamay. Kumka, kumka, yali, kum, tambe. Pabulong niyang sabi at muli na naman silang nakalipad at pumailan lang sa hangin. Ang isang lumilipad ay maitim at may makislap na tungkod habang siya ay nasa taas ng ulo ng tagapagbantay. Dumako sila sa pilapil, sa palayan, sa bakuran at sa batis na dinadaluyan ng tubig. Bihagin ang matanda, sabi ng tagapagbantay. Narinig ko siyang sinabi ang mahiwagang salita. Bihagin siya. Samantala, may isang tumatawag. Nakuha na ng tagapagbantay ang kanyang latigo upang itali si Toby. Kinuha niya ang kanyang baril upang patayin ang negrong si Toby. Natawa lang si Toby. Lumingon siya at ang sabi, "Hehe, hindi ninyo kilala kung sino ako. Hindi rin ninyo alam kung sino pa ang ibang tulad naming nasa palayan." At muli niyang naibulong ang mahiwagang salita bilang pangako sa angkan ng mga itim. Sinabi niya ito sa lahat ng mga kalahi nilang nasa palayan sa ilalim ng malupit na latigo. Buba, yali, buba, tambe. May napakalakas na sigawan at hiyawan. Ang baloktot na likod ay naunat. Matatanda at batang mga lipin ay nakalipad na magkakahawa kamay. Nagsasalita habang nakabilog animong singsing. Umaawit pero hindi sila magkakahalo. Hindi pala sila umaawit, sila ay lumilipad sa hangin. Langkay-langkay na animo yung mga ibong tumatakip sa asul na kalangitan. May itim na anino. Hindi na mahalaga kung sila ay nakalilipad ng napakataas. Tanaw nila ang plantasyon, ang taniman, paalis sa lupain ng mga alipin. Lumilipad sila patungo sa kanilang kalayaan. Kasabay nilang lumilipad si Toby at sila ay iniingatan nito. Hindi siya umiiyak, hindi siya tumatawa, siya ay tagagabay. Nakita siya sa taniman ang mga katutubong alipin na naghihintay kung sila ay makadilipad na tulad nila. "Isama ninyo kami sa paglipad," kanilang wika, pero sila ay natatakot sumigaw. Hindi na nila nahintay na sila ay maturuan lumipad. Naghintay ng pagkakataon na makatakbo. "Paalam," ang sabi ng matandang tumatawag na si Toby. "Kausapin mo silang ulilang kaluluwa." At siya ay lumipad at naglaho. Sinabi ng tagapagbantay sa kanilang Panginoon ang kanilang nasaksihan. "Ito ay isang kasinungalingan, gawa lamang ng liwanag." Subalit ang tagapagbantay ay hindi nagsalita sapagkat alam niya ang totoo. Ang mga aliping hindi nakalipad ay nagpatuloy sa pagkukwento sa kanilang mga anak. Ang pangyayaring ito ay hindi nila malilimutan. Naaalala nila noong sila ay malaya at nakaupo sa paligid ng kanilang lupang tinubuan. At sinabi nila ito sa mga bata, ang tungkol sa mga taong hindi nakalilipad hanggang ngayon. Anong aral lang natutunan mo mula sa mitolohiya? Ibahagi ito sa comment section. Kung
Kung nagustuhan mo itong video, please like, share, and subscribe.